dapat magingay. Magingay. Para hindi tayo antukin lahat. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, ito'y puno ng panalangin. Puno ng panalangin kasi nga po hindi basta magturo ng ganitong klaseng pagtuturo. Sabi nga yung the end ni Mape, kahit ako po naiiyak na. Kasi po minsan tinuwid ko yan, naiyak na. pero after na, nagpapasalamat naman siya. Ayan. Kaya salamat, kahit nasasaktan tayo, dapat po ay nagpapatuloy. Huwag nating ipasa, alam mo kung sinong magaling. Dapat po hindi tayo ganun. Amen? Amen po ba? So, ang pag-aaralan na natin, yung ating team, ang beauty of discipleship o ang kagandahan ng pagiging disipulo. Alam natin na maganda na tayo sa mukha, no? Wala nang laban dyan. Lahat tayo maganda, magwapo, kasi anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Walang pangit. Lagi niyo po yan tatandaan. Ang kagandahan ng pagiging disipulo ay nakasalalay sa sinasabi kanina ni Pastor na journey. May lakbayin po tayo ng pagsunod kay Jesus. At pagtulong sa iba na gawin din ito. May lakbayin tayo pero meron din tayong panahon ng pagtulong sa iba. Parang ang sinasabi kong tagline ko lagi na sama-sama tayong umangat sa pananampalataya. So yun po yung tagline. Ito rin po ay pagpapaunlad ng malalim na relasyon. Sabi niyo nga malalim. Ayaw natin ng mababaw. Bagamat yung mga totoong sa dagat, pag di ka marunong lumangoy, doon ka lang sa tabi. Pero para sa relasyon ng Panginoon, dapat umaabot to hanggang bumbu na. Na halos hindi ka na makita. Ganun po yung sinasabing pagpapalalim ng relasyon at pagpapakita ng karakter ng Panginoon. Ito ay tungkol sa paglago, kapwa sa individual o sa loob din ng komunidad, habang ang mga mananampalataya ay natututong magmahal at sumunod sa Diyos. Sabi mo, masunurin ako. Pag ganun po tayo, nagiging katulad tayo ng ating pinapanginoon. Maging sa kilos natin, maging sa ugali natin. Nabanggit yan ni Pastor, Christ likeness. So ang pagiging disipulo, isang panghabang buhay na proseso ng pag-ayon sa larawan ni Jesus. Sabihin niyo nga panghabang buhay. Yan. Lahat pa tayo buhay. So matatapos lang pagdidisipulo, pag patay na tayo. So, ang pagpapaunlad dito ng pagkatao, pagpapakita din ng pag-ibig ng Diyos, biyaya at katotohanan. Ang pagiging disipulo ay hindi lamang tungkol sa formal na pagpupulong, katulad nito, kundi ito ay tungkol sa pamumuhay ng magkakasama, pagbabahagi ng kagalakan. Kaya pag nasa discipleship, hindi lang po ang pinag-uusapan namin doon ay yung aral ng aming tinatalakay, maging yung buhay ng bawat isa sa amin ay aming ibinabahagi para makita dito pwedeng magbukasan. At pag nagbukas, hindi lalabas. Hindi lalabas, lalo na kung hindi naman dapat. At pag-aaral mula sa isa't isa, araw-araw. Araw-araw yan. Nga bawat sandali ay ang mga Kristiyano ay nag-aaral. Sabi nga ni Ate Mirna, yamang siya ay nasa nag-iisa. Araw-araw. Hanggat maaari siya ay nagbabasa, nag-share ng salita ng Diyos. So ano ang kahalagahan ng kagandahan ng pagdidisipulo? Ito ay matatagpuan sa pagbabagong kapangyarihan ng isang buhay na nalalapit na kaugnayan sa Diyos. Walang pagbabagong buhay pag walang kalapitan sa Diyos. Hello? Tama? Tama po ba? No? At yan makaka-apekto sa ating komunidad, maging sa ating mga kasamahan, di ba? Apektado. Nakita niyo po yung patotoo ng ating kapatid sa Bible Sunday group, di ba? Sabi niya, lahat nung kasama niya halos nagpe-pray between 3 to 5. Kasi siya hindi. Wala, paano kaya yun? No? Tapos nung sumunod na buwan siguro, parang buwan yun, nang magpatotoo na si Mape, ginagawa na rin niya. Ginagawa na rin niya. Mas magandang gayahin yung tama, hindi yung madali. Minsan doon tayo sa madali. Dapat doon sa tama. Ayan, tayo po lahat tayo tumayo. Praise God, tayo po yung magbabasa ng banal na kasulatan. Hinapawan ko lang yung anong kagandahan ng pagiging disipulo.
Sige po, tayo po ay magbukas ng Biblia, Mateo 16:24-25. Ito ay nabanggit na rin ni Pastor, hindi, Lucas naman yung ginamit niya. Ito ay Mateo 16:24-25. Ang Kristiyano, ang sabi doon, may dalang cellphone na Bible. Ang disipulo may dalang literal na Bible. Hello? Pag tinamaan tayo, okay lang yan. At least nababago tayo. Ano? Hindi naman agad nabago di ba? No, pahalagahan po natin ang Biblia. No, mahal mo ang Diyos pero wala ka namang Biblia. Tapos parang ano yan? Ipaglalaban mo tama yung cellphone. Paglalaban mo. Ano? Kaya sige po, magbasa tayo. 16:24-25. Basa po tayo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Yan. So, yun po yung sinasabi dito na sa kanyang disipulo, from the mouth of God, di ba? Yung sa pagkakasabi niyan. At ito po yung pinaka-importante na bagay sa iglesia. At sabi doon sa ating talata kanina, ano yung talata nating kanina? Yung kay Pastor? Mateo 28:19-20. Babasahin uli natin para mas maliwanag. Very familiar. Ito din po yung binabasag ko sa discipleship ko. No, yung akin tinuturuan, yung alisin yung familiarity. Kasi mawawalan tayo ng ganang makinig. No, pag alam ko na yan. Di ba? Familiarity. So, nawa po ay, ngayon pa lang ay basag na. Ano po? Sige, basahin natin, 19-20. Kaya't humayo kayo, gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Ano, napansin niyo po ba yung salitang tandaan? Ayan, minsan hindi natin, yung maliit na salita ay hindi na, parang binabaliwala natin. Pero tandaan, ibig sabihin din ang paggawa ng alagad walang katapusan. Kaya pinatatanda sa, tandaan ninyo, no, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Diba? So, yun po, walang katapusan ang paggawa ng alagad. Gayon din ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay walang katapusan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, yarabahan de yarasi. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Purihin ka aming Ama sa langit, Ama na nakatunghay, at tinitingnan mo, Panginoon, kung paano ka namin pinapupurihan sa aming mga buhay. Tinitingnan mo kung paano kami magtipon, kung may kabanalan, at tunay na may halaga sa amin ang pag-aaral, O Diyos. Salamat. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, na dumaloy ang karunungan mula sa iyo, kapangyarihang mula sa iyo, patuloy kang mangusap sa aming kalagitnaan. Sa kanila at sa akin, mangusap ka, O Diyos. Hayaan mo ang tunay ng mga salita mo, tunay na matalim, matalas, magkabilay talim, tumatagos mula sa kaibuturan ng puso, sa mga buto, sa kasukasuan, at nakatataho ng iniisip ng tao. Salamat. Salamat, O Diyos. Huwag namin baliwalain ang mensahe mo ngayong hapon. Siyang gagawa sa buhay namin, siyang magpapaganda ng buhay Kristiyano namin, O Diyos. Na hindi nga kami katulad ng sinabi kanina sa kay Hana, na hindi na kami tulad ng dati, iba na kami. Salamat. Magkaroon ito ng kaganapan. Salamat, Ama. Handang puso, Panginoon, handang tenga, handa lahat, O Diyos, para sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Woo! Hallelujah! Praise God. Madalas, nating marinig, no, hindi lang miminsan, kundi madalas marinig, pero sabi nga, hindi lang basta narinig ang mga salita ng Diyos, kundi unawain natin. No. Sinabi din sa unang patotoo, hindi lang tayo basta nakinig, gumagawa tayo. Kanina sinabi din ni Pastor, mayroong active
active participation ba yung sinabi ni Pastor? Aktibo tayo sa paggawa. Ngunit tatalakayin natin dito ay mahalaga dahil isang bagay ang dapat isama bago tayo maging. Ano kaya ang gusto mong maging, di ba? Ang gusto lang naman natin ay maging katulad ng ating pinapanginoon. At sinabi ng Panginoon doon sa Mateo, yan, 16:24, tama po yan. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay ang kagandahan ng pagiging disipulo. Beauty of discipleship. At ang talakayang ito ay maunawaan natin, ang kagandahan ng pagiging disipulo ay nasa pamantayan. Sabi niyo nga, pamantayan. Sa wikang Banyaga ay standard. No? Yung po ang sabi, standard. Naalala ko lang yung standard na nabutan nila. No? Yung matatanda, nabutan nila yung tatak standard. Kasi pag standard, matibay. So pag naunawaan natin yung salitang standard, ito ay mahalaga. Everything has standard. Hindi pwedeng wala. Kaya nga po may tinatawag tayong SOP. Sino nakakaalam ng SOP? Ibig sabihin, nagtrabaho po ba kayo sa IMI o something electronics? Apo. Sige po, Pastor. Ayan. Standard operating procedure. No, ganito po 'yan pag sinabing standard operating procedure. Pag nagmotor ka, kailangan mo ng pag magmotor ka, kailangan mo mag-helmet, di ba? And that is standard yung kailangan yon. Kailangan mo itong magkaroon, baka kasi magkaroon ng aksidente, hindi naman natin gusto mangyari. Pero kailangan natin na hindi masaktan yung ating ulo. Hindi agad mabasag kasi may helmet siya. So, sa building, pag nagtayo ka ng building, hindi basta sabihin natin, madaling, nakikita yung mga building na lumulubog ngayon, di ba? Hindi natin alam kung substandard sila. Pero dapat sa building may standard. Sa building, dapat pag nagtayo, meron nun. Pag sinabi nga hindi matibay, ang tawag nila ay substandard. No? Kailangan merong pundasyon. Alam niyo po, sabi ay, Tagalog tayo, pero ang hirap po pala, no? Sabi, it has a foundation, it should be strong. Matibay siya. Sa paggawa ng kalsada, pag nasira agad, bisa nga ang kalsada, hindi naman sira, sinisira. Pag butuhan, di ba? Kasi alam naman din nila, masisira yun. Kasi ba't ang ginamit? Substandard kasi. Yung mga, nadadamage ka agad, madaling masira. Marami ang nadidisgrasya pag ganon. Kaya nga po, yung word na standard, yung sabi doon, it is a level of quality or achievement. So yun po ang ibig sabihin ng standard. Something established by authority. In discipleship, ang authority ay si Lord Jesus. Siya yung authority sa discipleship. And the Lord does not want those who follow Him to be substandard. Ayaw ng ating Panginoon na tayo ay substandard. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus palagi nagsasalita eksklusibo. Pag sinabi eksklusibo, dun lang. Doon sa kanyang mga alagad. 12 po yun. Yung mga alagad, doon siya nagsasalita na eksklusibo. Dahil may pamantayan ang Diyos. Hindi pwedeng wala. Ang sumusunod sa kanya dapat magkaroon din ng pamantayan. Hindi pwedeng wala. Kung lagi na lang tayong sinasabi na, anong tawag dito? Yung sinasabi niyo palagi, walang perpekto, walang perpekto. Pag yan nabaon sa utak niyo, wala nga perpekto. Hindi na kayo magnanasa pang maging banal katulad ng ating Diyos na banal. Kasi yun na isipin mo walang perpekto. So everything that has standard, sa malayo, sa disgrasya, ang mga may standard, no? Sabi, malayo din sa panghihina. Yan, nanghihina na po ba tayo? Malayo siya sa panghihina. So, in our lives, the standard is important. Sabi mo, mahalaga. So, mahalaga yon. Kahit ang mga building, bahay, kalsada ay may standard, paano pa kaya ang tao? O lalo na ang mga alagad ng Panginoon. Sabi nga lahat, kahit ano pa yung minamaneho mo, kotse man yan, anong klaseng kotse, ay kailangan mo may seatbelt. SOP yan. Pag wearing helmet, pag motor. Kaya naman minsan nagiging marupok ang simbahan. Bakit? Bakit marupok ang simbahan? Ang simbahan kung minsan hindi lumalago, bakit? Kasi walang pamantayan.
No? Kaya hindi nalago, pero at least hindi na tayo nahuli. Ano? Ngayon ay inilulunsad na natin ang discipleship. Kasi dapat na, noon pa eh. No? Pero hindi nga lang nabigyan ng pansin. Sapagkat ito yung magpapatibay ng iglesia. Kung lahat ay dumaan sa pag-disciple o discipleship na sinasabi. At kung ano ang pag-uusapan natin ngayon, it is important as we enter discipleship, there must be a standard of discipleship. No? Dahil ito ang magpapanatili sa simbahan. Ang mga alagad ang siya nagpapanatili ng simbahan. Siguro kung di tayo naalagaan ng husay ng ating mga leader o pastor, hindi tayo mananatili dito. Mga disipulo ay nagpapalago din ng simbahan. Nabanggit yan ni pastor. Pag kayo disciple, na dumaan ka na sa disciple, lumalim pa sa disciple, gusto mo rin mag-disciple pa ng isa. Pero sabi, hindi ka naman basta-basta lalabas agad para magturo agad. Sabi nga, nag-undergo ka ng discipleship. Medyo lang si pastor naging express lang, no? Pero yun ay dadaan ka muna sa pagiging disciple. Pag alam mo na, as a discipler, ay pwede mo na isugo ang iyong mga dinisciple. So yun po. So upang ang kagandahan ng pagiging disciple ay marating, dapat meron tayong standard ng atin na yun. Dapat tayo merong standard. So tingnan po natin ano ang beauty of discipleship. Ayan. Ano ang beauty of discipleship? Ang sabi dito, sa Matthew 16:24, if anyone will come after me, let him deny himself. Ang sabi doon, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Diba? Ang unang pamantayan ng Diyos ay itakwil ang sarili. Because the number one enemy, kilala niyo ba yung number one enemy ninyo? Sino nakakaalam? Ang tatalino naman pala nyo no? So yung pong number one enemy, hindi si Satanas. No? Ang number one enemy natin ay ang ating sarili, hindi din ang sanlibutan, talagang ang ating sarili. Kasi kasi kadalasan tayo self-centered, naghahanap ng papuri ng tao, diba? Naghahanap tayo ng pansin ng tao. So this is self-seeking or selfish. Diba? That's why we notice that self-centered people, selfish people, self-seeking people, they have self-protection of themselves. Alam niyo yung self-protection of themselves. Ewan, nung habang nag-aaral ako, kaya ako may mga notes, may pumapasok pa kasi habang inaaral ko ito. Minsan, mas iniingatan natin yung self-image natin. Yung kilala tayong mabait, kahit na tama at mali na sila, mabait ka pa rin. Nakuha niyo po ba ako? May ganun tayong imahen. So, parang hindi po nararapat na maging ganun tayo. Kaya ka ganun kasi yung self-protection mo. Kaya ka napapaloob din sa sinasabing self-seeking people, self-centered, para ikaw yung gusto mo mas ma-please yung tao kaysa ang Diyos. O dahil kilala kang mabait sa lugar na yon, pangatawanan mo mabait ka, kahit meron kang dapat ipaglaban. Hello. Praise God. Yun, self-image. Kaya hindi tayo sasabihin natin na nawawala yung integrity natin dahil sa pag-iingat ng ating mga sarili o isasabihin ng tao. Sabi nga, maliman sila, may epekto pa rin biktima. Ibig sabihin, kung sino ang mali, siya ang nakakaramdam ng biktima. Kaya lagi tayong, sabi, hindi nakakasundo. Kasi nga, ganun yung ating feeling, no? Ourselves will always been our enemy. Ito lang talaga yung kaaway natin. Hindi ako ang kaaway nyo. Sarili nyo. Bakit di natin mamahal si sister? Kasi nga, marami kang hinahanap na gusto mong makita. Why not na yung gusto mong makita sa'yo muna? Amen? Simulan mo sa'yo. So we pride ourselves. That is why we do not wonder why there are people who are against discipleship. Against sila sa discipleship. Patulad, pinatotoo ni Ate Janet.
Diba? Bakit nga ba papasok pa sa discipleship? Meron na kaming Webes, meron na kaming Linggo, meron pang Martes, di ba? Kadami naman. Kadami nga naman, ano? Pwede naman sabihin na lumago na doon. Sa palagay nyo kaya? Doon sa pangalawang patotoo. Nakita nyo po ang resulta na mayroong nagdi-disciple na tao sa inyo. Nandun yung pagmamalasakit ng nagme-mentor sa inyo. Hello? Mas inuuna niya yung kapakanan ninyo kaysa kapakanan ng sarili. Yun po ang gawain ng discipler o yung nagme-mentor sa inyo. Hello? Nakukuha niyo po ba? Nakukuha po? Hanggat itinataas natin yung sarili, hindi mo makakamit ang pagiging disipulo. Hanggang nandiyan pa si pride, hindi ka magiging disipulo. Kaya nga ang dami mong tanong eh. Di ba? Kasi gusto mo lang palusutan yung sayo. Kaya ka tanong ng tanong. Pag naintindihan mo ang salitang disciple kanina, walang katapusang pag-aaral. Nag-aaral na nga eh. Meron na nga ganito. Ito ay isang, kung kanina nakinig kayo, ito ay malalim pa, pinalalalim pa. No? Ito ay sama-samang nagbabahagi na ng kanilang mga karanasan. Masama, masaya, malungkot, doon mo makikita sa pagdi-disciple. So, yun po. Asa na ako? So, yun po ang unang standard na dapat nating malaman para ma-attain natin yung beauty of discipleship. Ito po yung number 1. Sa number 1 pa lang tayo. Ito yung number 1. Step out of your comfort zone. Hindi ko alam kung paano Tagalogin. Alis tayo dun sa ating nakasanayang lugar. Tama po ba ako? Step out of your comfort zone because the comfort zone is a place of no growth. Grabe. Walang paglago pag nandun ka. The comfort zone, ulitin ko, is the place of no growth. It is a place of negative people. Diba? Yung sa mga comfort zone, okay na yan. Ayos na yan. Ikaw naman ipasok na sa langit. Ba't mo kailangan ng ganyan? Ang mahalaga pasok ka sa langit. Ako po, ganyan din ang gusto ko. Mahalaga, pasok ako sa langit. Diba? Pero hindi pala. Habang tayo ay nag-aaral, natututo, hindi pala yun dapat yung layunin mong pasok ka lang sa langit. So, ito ay isang lugar ng mga negatibong tao. Ang comfort zone, takot sa pagbabago. Ulitin ko, ang comfort zone, takot sa pagbabago. Ayaw nila ng pagbabago. Maginhawa doon, ito ang lugar kung saan mo gustong maging getter ka kaysa nagbibigay ka. Hello. So, may pakinabang ka kaysa ikaw yung umaabot. Ito ang lugar kung ano yung makukuha mo doon at kung ano yung mapapakinabang mo doon. It means that people in their comfort zone is like a doll out free. Sila yung mga taong makasarili. So masakit po hindi ko po ito gusto. Gusto po ito ng Diyos. Pero masarap po kasi, totoo si Mape. Masarap po na natutuwid. At masarap din na nagpapatuwid. Kaya, kung masakit man, hindi po para gusto kong saktan kayo. Kundi, gusto ng Panginoon, tayong lahat, gumanda, na maging alagad niya na maganda. So, it means that people in their comfort zone is, sabi ay, doll out free, makasarili. Kaya naman, kapag sinabing comfort zone, ayaw ng pagbabago. That is why when we say comfort zone, it does not want changes. A person sa comfort zone, okay na ako dito na lang ako. No, kanina nabanggit din ni Pastor, sige, punta kayo doon. Ako dito. Hindi siya naalis. Gusto niya na walang pagbabago. Comfort zone. Kaya naman comfort zone ay lugar na hindi mabunga. Pag nasa comfort zone ka, hindi ka mabunga, hindi ka rin produktibong tao. Ayan. They want routine without any productivity.
Kung ano lang yung ginagawa nila, yun at yun lang. Kaya walang, ang tawag doon, walang nakikinabang, parang ganun. Walang pakinabang, walang bunga. Yun lang yung ginagawa. Gusto nila yung routine. O, tama na to, Bible study tayo dito. O, dito na lang tayo. Lalo na pag nagkaisa, di ba? Dito na lang tayo. Di ba? Ay, maulan, wag na, dito na lang tayo. Di ba? Pero hindi naman yun yung gusto ng Diyos. No, inaano ko lang po, binibigyan ko lang ng karanasan. Totoong karanasan yon. That is why person na okay na sila doon, ayaw ng pagbabago, hindi mabunga, hindi produktibo. Gigising sa umaga, kahit anong oras nila gusto, gigising. Diba? Walang makaistorbo sa kanila. Sa ilang panahon, nasa kanila yung gusto nila magtrabaho, hindi. Ayaw nilang napapakailaman. Yan yung mga taong nasa comfort zone. Gusto lang nila yung mga madadaling bagay, no? Yung nakakapagpasaya, yan ang gusto nila. Ngunit ayaw gumawa ng bagay na may risk. No? Alam nyo, lumalim na kami doon sa aming discipleship. Kaya lang nung bumalik kasi yung Solis, bumalik ulit kami sa basic. Kasi siyempre para abutin sila. Pero kami po ay napalaot na. Sabi, ang isang disipulo, handa mamatay sa mabuhay, disipulo. Yan. So, yun po kami. So, ayaw na natin ng mga easy-easy ba? Pakuya-kuya-kuy ng mga Kristiyano. Yung magaling mangaral. Pero yung pinapangaral, inuutos sa iba, sige, ayaw kayo doon. Diba? Tapos siya, iwan. Diba? So, hindi po tayo doon. Ayaw natin ng comfort zone. Pag nasa comfort zone ka, mahina ang puso mo. Bukod sa mahina ang puso, kanina, sabi ko sa inyo, hindi namumunga. Kaya, challenge na lahat ng tao nasa comfort zone, ang sinasabi doon, puro response nila negative. Lahat ng tao na nasa comfort zone, malalaman nyo na. Kasi ang response nila, negative. Di ba parang yung, naalala yung tik-tik, yung 10 yung pumunta? Di ba? Ilan lang yun, 2 lang yata, no? Yung positibo. Lahat na, huwag tayong pumunta doon. Kasi ang lalaki nila. Di ba? Huwag na tayong pumunta doon kasi lasinggero naman yun. Hindi naman yan pinili ng Diyos. Di ba? So, yun po yun. Ang mga taong comfort zone, gusto na lang kumain, matulog, katuga. Di ba? Kain, tulog, gala. Yan yung mga nasa comfort zone. There are people, comfort zone, who do not want to risk something new. Ayaw nila sumubok ng bago. Ito naman, gawin natin. Malay mo, di ba? Effective, di ba? Kaya nga sinishare natin, bawat isa sa atin, sa mga area leader, pag mayroon tayong bagong natutunan, sinishare natin. Kasi nga, di ba? Masubukan din ng iba. Kaya salamat sa Diyos na tayo na yung taong gusto nang sumubok ng bago. Parang, ayoko na ng ganito. Para sabi ni Janet, Lord, ayoko na ng ganito. Ayoko na ng ganito. Dapat handa ka sa paggagawa ng Diyos sa'yo. Hindi pwede sabihin mo lang na ayoko nito, pero pag ginutusan ka na, Lord, pwede bang? Hindi pwedeng ganun po. Kaya sabi, dapat may standard ang isang Kristiyano o disipulo ni Kristo. Ang magandang disipulo ni Kristo, ano man yung sinasabi sa kanya, sumusunod siya. Hello. Hindi yung magaling ka lang sa salita, kulang ka sa gawa. Ayan. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Huwag nating masyadong preserve yung ating sarili too much. Huwag naman. No? Ayaw nating mapagod. Wag. Ayaw kong maging mahirap. Gusto ko madali lang lahat. Wala naman taong gusto ng mahirap, di ba? Kahit Kristiyano, ayaw din. Pero bahagi yun ng buhay na kailangan ay may hirap. Hindi puro sarap. Di ba? We want everything free. Free. Di ba? Binabasak na natin sa iglesia yung free na yan. Wala bang free? Sasama tayo sa main. Wala bang free? Free ba? Ako, ewan ko, kung umayon sa akin si pastor, sinisimula ko sa akin yung free. Di ba? Dapat may bahagi tayo. Kasi sa ikalalagaw natin yan, hindi laging puro free. Hello? Gising pa kayo? Gising pa. Okay. Ito po yung bahagi ng discipleship. Kahulugan, aalis ka doon.
Aalis ka sa comfort zone. No? At i-embrace mo, yayakapin mo yung pagiging disipulo. Yayakapin mo yung discipleship. Kasi sa discipleship, mai-inspired ka. Ah, talaga? Yes. Kaya nga nagpatotoo ang isang kapatid na-inspired. Dati hindi na nanalangin ng between 3 to 5, ngayon nananalangin na. Dati hindi naman mapagbigay, ngayon mapagbigay na. Dati nagtutuos, kailangan ba ganito? Kailangan ganito, dami namang bigayan. Diba? Hindi na. Kasi nga, nag-involve sa discipleship. In discipleship, may inspired ka, may encourage ka. Hindi ka ibabagsak. Laging kami nagsasabi sa discipleship, sama-sama tayo. Walang hilahan pababa. Hello, walang hilahan pababa. Pag umangat tayo sa angat ka. Kaya yun yung sasabi, magkakapatid sa Panginoon, you are being encouraged to change. Pagdating sa discipleship, you should be a blessing. Dapat pagpapala ka. Di ba? You should be a giver, not a getters. Hello. Hanggang ngayon, meron pa allergic sa ganito no? Kasi nga, laging tinatanaw, walang kaya, mahirap. Kaya yung patotoo ni kapatid, kung napatotoo ba niya yun? Kasi sinabi niya yun sa grupo, sabi niya, pag siya may hiningi at gagamitin niya sa Panginoon, pag binigyan, titiyakin niyan, doon niya dadalhin. Misa kasi tayo, baka nakahingi, tapos binigyan, na iba ang dadalhan. Tumugo naman ang Panginoon, Lord, pahingi po ng ganito. Kami po ay mayroong pagbibigay sa ganito. Binigyan, sa iba na dala, saan kaya? Shopee. Sa kaya nadala. Yan. Kaya dati, tamad ka, ngayon masipag ka na. Tama po ba ako? Dati tamad ka, ngayon masipag ka na. Ibig sabihin, gusto mong lumabas dun sa comfort zone mo. Naintindihan mo na yung pagiging disipulo. Ang pagiging disipula ay meron palang gustong manalangin. Hindi kung kailan gusto niyang manalangin, kundi may takdang oras ng panalangin. So magkaiba po. Magkaiba. Nakita niyo? Ang Kristiyano, pwedeng manalangin kung anong gusto niyang oras. Pero ang disipulo nagtatakda ng oras para manalangin at katagpuin ng kanyang Ama. Nakikita niyo na po ba ang difference? Ayan. Sige, salamat. No? Sabi doon, tayo, ibig sabihin, pag lumabas ka sa comfort zone, naintindihan mo na ngayon ang pagdisipulo o disipulo. Intindihan ko na, yung pala yun. Kailangan hindi ako dun sa lagi kong nakasanayan. So marami nagsisimba, maraming taong gustong ma-inspired sa Lord, ngunit hindi tinatawag na, o sabi, hindi tinatanggap o tinatawag nating discipleship. Maraming nasimba, pero kahit in-announce na ni pastor, kahit sinabihan ka na, hindi ka pa rin na-attend. Hindi ko alam kung yung dahilan mo. Pero yan ay hindi sinikreto na pag-aaral. Kaya nga tingnan natin ang Diyos na ating tinutularan. Hindi niya hinikayat na manatili tayo sa comfort zone. Mismong Panginoon, ayaw niya. That is why we need to deny ourselves. Limutin o itakwil ang sarili. Matindi pa nga sinabi, itakwil ang sarili. Sabi, may kilala ba kayong tao na ganito? May kilala ba kayong tao na tinatanggi yung sarili? O tinatanggi mo si kapatid? Hindi yung sarili, pero tinatanggi mo si kapatid. Dahil sinabi sa'yo na, uy, kasister mo ba yon? Yung, ay pangit yung sinabi. Ay, hindi. Di ba? Naitakwil mo si kapatid. Kasi hindi pala disciple. So, tinatanggap natin na, sabi nga kung may kilala tayong taong ganito, mapalad yung taong iyon. Tinatanggal ang kanilang pagiging makasarili. Inaalis ang kanilang sarili. Not only selfishness, not only self-centered, even, sabi nga, even sa ating technology ngayon, grabe na. Hindi tayo mapagbantay dito kasi masarap. No? Facebook is now our time. Ano po sa Tagalog ang Facebook?
Libro ng mga mukha. So, di ba ang Facebook, ano sa Tagalog? Libro ng mga mukha o Book of Your Faces. Because you step out on your comfort zone. Even sa FB mo, nag-step out ka. Hindi na ikaw yung taong, kayo na po, kayo kasi ngang, pero yun no? Minsan mas madalas na ipopost natin yung mga mukha natin. Yung mga mukha natin. Dito, pupunta pa naman kami ng Cebu. Pero ng Cebu, yung mga ganon. Pero nalilimutan natin, Kristiyano pala ako. Pero hindi ko sinabing masama mag-Facebook. Yun, nilalaman ang Facebook natin, dapat disipulo din tayo. No? Minsan nga, mahagip pa kayo ng mga salitang hindi biblical pero ang gandang pakinggan di ba? Di ba? Yung isa nga, nakita ko nga, di ba? Ang maikling panalangin, dinirinig din ng Diyos, basta sa puso galing. Totoo po yun. Pag inaral mo, may biblical na ganun talaga. Pero hindi sa lahat ng panalangin maiksi. Kasi pag nakipag-usap ka sa Diyos, yung intimacy na sinasabi, hindi 1 minuto yon, hindi 5 minuto yon. Ewan ko, o makikilala ni Jeremiah si Aleta ng isang bagsakan lang na 5 minuto. Diba? Hindi. Mayat maya nga nagtatawagan O diga, pag break time, tawag. Uusap. Bago pumasok, tawag. Diba? Nakukuha niyo po ako? Minsan tayo po ay dapat ang dala-dala natin maging sa technology natin o sa FB, salita ng Diyos. Salita ng Panginoon. May isa akong kanina umaga, o kagabi yata, o kanina umaga, hindi ko alam. Hindi ko napansin agad na yun yung topic niya. Practicality, basta yung practicality yung sinabi niya, na parang tama, parang ganon. Sabi ko, inalis ko kaagad. Sabi ko, ayoko ng practicality. Biblicality. Gusto ko. Amen. Kasi minsan tayo practicality, mas sinisip-sip natin mas ina-adapt natin. Kaysa yan, balik tayo. Kaya, nag-iingat din tayo sa pakikinig natin. Sikat po yun. Pero ang kanyang topic ay practicality. Diba? Yung mga tanong-tanong para yung, sabi niya, pati ba naman yung tatanong mo sa Lord, kalit-lit na bagay, pwede mo naman gawin. Diba? Hindi ba pag sarap naman kahit mga maliliit na bagay ay naitatanong sa Panginoon. Diba? Siya parang hindi na dapat. May mga bagay na hindi na dapat. So, practicality. So, ayan. Dapat pag nasa FB na tayo, ang dala-dala mo, good news, hindi fake news. Ang mabuting balita ng Panginoon, siya yung nagbabago ng buhay ng tao. Your objective as a disciple is to disciple people. Diba? Alam mo kung may magandang gagayahin sa leader, makikita mo magkakaroon ka ng, ang tawag dito, kambal. Diba? Pag matutuwa ka, pag ikaw na nagme-mentor, tapos yung mini-mentor mo, nakikita mo yung pagbabago. Pero pag ikaw mentor, wag mo sabihin hindi ka na pwedeng ituwid ng mentee. No? Kasi po kami ay nagtutuwiran, lalo na sa malabanan. Diba? Isa nga nung mag-LDR kami, sabi ni Mape, Sister Alma, ang suot mo naka-sleeveless ka, ka-spaghetti ako. Ay, oo nga naman. Diba? Kung isipin mo, nasa bahay lang naman di ba? Mga tuwiran pa tayo no? Bahay lang naman okay lang yon, hindi no? Pag may pumansin na alam niya na hindi tama, gawin na. So, nag-ano ko, tawag dito, blazer ako. So, dahil napansin niya, ang ganda pag pinapansin ka. Wag mong yung pumapansin sa'yo, wag mong babalik ka, kala mo siya. Kala mo, kagaling. Wag po. Pasalamat ka. Pinansin ka niya. So, sabi nga, ang taong nasa comfort zone, walang bunga, walang productivity dahil takot sa pagbabago, natakot din siyang mapintasan. Takot po ba tayo mapintasan? Malimit. Takot tayo mapintasan. Kaya malimit, napiplease natin ang tao kaysa ang
Diyos. Because He is protecting reputation. He want to please people. Ngunit isang taong bukas, handang sumunod sa Panginoon, tinatanggap niya ngayon ang numerong unong kailangan ng pagiging disciple. Dito nagtakda ng pamantayan ng ating Panginoon. Kung gusto mo maging disciple, anong sabi? Mamatay sa sarili. Sino may life verse ng Galatians 2:20? Matindi yun, ano? No longer I, but Christ. No? Mamatay sa sarili. From being called lazy, tamad, tawag kang tamad, naging ngayon ay diligent ka na nagsaserve sa Lord. Di ka na tamad. No? From being lazy sa pagbabasa ng Biblia, hindi ka na tamad magbasa ng Biblia. Tamad sa pananalangin, ngayon hindi ka na tamad manalangin. So makita natin yung beauty of discipleship na babago na. Ang sabi doon, dati tamad ka sa gawain ng Panginoon, ngayon naghahanap ka ng gawain ng Panginoon. O sasabihin mo, kailan nga yung ano natin, parang tagal naman. No? Excited ka na, di ba? Gusto mo na nasa gawain ng Panginoon o nasa paglilingkod sa Diyos. Diligent ka na sa prayer, sa Bible reading, sa serving people, diligent ka na. No? Ang ganda nung ganun. Sana lahat tayo. No? Lahat tayo mangyayari yan. Kung lahat tayo ngayon na naririto ay mayroong pusong nagpapatuwid sa. Mahalaga na may fulfillment ka sa iyong buhay pag lumabas ka sa comfort zone mo. Gumawa ka din ng magiging alagad mo. Gumawa ka ng mga pinuno, sinabi yan ni Pastor. Yung Timothy natin, hanggang ngayon, baka nga, sabi ni Pastor din kanina, naalagaan ba natin yan? Pag yan ay napipintasan mo, ibig sabihin, nagkulang ka sa pag-aalaga. Kung bakit mo pinipintasan si Timothy mo, ikaw na rin yung may kasalanan. Sino ba kasama niyan? Hindi ba ikaw, Paul? Dapat na reflection ng Paul, makita sa Timothy. Nakuha niyo po ba? So, may mga taong yumayakap sa pamantayan, sa standard ng pagiging disipulo. Kaya kapag sinabi nating pamantayan, dadaan sa kalooban ng Diyos. Tatanggihan mo ang iyong sarili, alang-alang sa Panginoon. At iyon ang beauty of discipleship. Step out of your comfort zone. Ikalawa. Sa ikalawa na po tayo. Okay, pangalawa, mag-adjust sa anumang sitwasyon. Mag-adjust sa anumang sitwasyon. No? Isa sa standard at beauty ng discipleship, ang keyword dito ay adjust. The word adjust, you will adjust to the will of God. God will not adjust to you. Ulitin ko. God will not adjust to you. Church will not adjust to you. Hello. At hindi na to. Salitang pagsasaayos ay nagmumula sa salitang, kasi yung salitang adjust, pagsasaayos. Ang ibig sabihin, hindi mag-a-adjust si God sa ginagawa mo kasi mali. No? Dapat kang umangkop sa kalooban ng Diyos. Hindi ito dapat sundin ng simbahan. Dapat sundin mo ito. Halimbawa, sa simbahan may pastor, may leader. Para maunawaan po natin, hindi ka pumupunta sa church sa oras ng 7:30. Hello? Pupunta ka ng church ng ahead ng 7:30. At ito pang matindi pag disipulo ka. Bago ka pumunta ng church, nakapag-meet ka na kay Lord. Hello? Hindi dito ka mag-meet. Ay, linggo ngayon, pwede ako hindi mag-pray. Doon na ako mag-pray.
Doon ko kakatagpuin si Lord. Linggo naman ngayon, naging ugali ko na yan. Noon din, ako din yan. No? No? Kailangan, before, ahead. Kung 7:30, ang gawain, gigising ka ng between 3 to 5. Namit mo si Lord kasi liligo ka pa. Diba? Sino daw ang kadalasang nalilate? Yung malapit. Pero ngayon, yung malayo din. Diba? Yung malapit daw. Kasi malayo din pala. Kaya sabi ni Shell, tumaas siya, aminado siya. No? Ito yung mga leader na nagtuturo sa'yo. Bago ang lahat, uunahin mo muna ang, ganun po ba mga leader? Ang mga leader, pag turo ng turo lang, ang daming balik sa'yo. At saka hindi gagana yung turo mo pag hindi mo ginagawa. Niwala kayo doon? Tuturo ka, gising ka ng 3 to 5. Ang gandang oras yun sa pananalangin. Tapos ikaw naharok. Hoy! Kasi yung 3 to 5 mo. Diba? Pag may lakad, aagahan. Kami pag may meeting ni pastor sa main, 3:30 gising ako. Tsaka nakaligo na ako noon. Hindi na ako liligo papunta sa main. Diba? Kasi ganun dapat. Laging may tipan sa Panginoon. Hindi yung pag na-late na yung ay, diba? Ay, kasalanan mo yun. Huwag mong kanin ng Diyos. Kasalanan mo yun. Alam mo yung tamang gising. Pero dahil masarap ngang matulog, yun nga sinasabi ko sa inyo. Aalis ka sa comfort zone mo. No? Oo, masarap matulog. Pero mas masarap katagpo ang Panginoon. Amen po ba? Alam niyo, kahit kanina, yung ikot ako ng ikot dito ng umaga. Ikot ako, ikot. Hanggang doon. Pinagpipray ko yung mga gagamitin ni Lord. Wala akong nararamdaman. Biglang pasok, Lord, hindi ako babase sa pakiramdam. Alam ko kasama kita habang nagpipray ako. Huwag tayong padaya sa pakiramdam, di faith yan. Amen? Kahit di mo nararanasan, ang Diyos ay gumagawa nang di mo nalalaman. Amen? Kaya patuloy lang tayo sa paggising, sa umaga. Kaya tayo, ng mga disipulo, ganon tayo. Matured na tayo, willing tayo to adjust. Willing to adjust. May lakad, may hiking sa mountain. Bago dumating yung 4 dito, magkikita-kita. 3:00 gumising ka na para sa Panginoon. Diba? Kung may lakad ka, ikaw mag-adjust. Hindi si Lord ang mag-adjust. Ikaw mag-adjust. Diba? So, yun yung matured Christian. Kaya maraming baby disciple sa loob ng church. Dinidisciple mo siya pero maraming complain. No, kayo po ba to? Maraming complain. Maraming excuse. No, ganyan pala yung discipleship na yan. Dami-dami. Yan, kanina may patotoo pa. Ano ba yung natutunan ni Mapi na yan? Kailangan ko din bang gawin yun? Nasa inyo po yun. Diba? Kaya nga sa loob ng discipleship, may disiplina. Diba? O, na-disiplina siya. Iba-iba yung notebook niya. Hindi lang isang notebook. Iba-iba. Siyempre, pag naghanap ka nga naman, sa kung nga natutunan nyo, sa prayer meeting, dampot mo si prayer. Sa kung nga narinig yun, sa Sunday blessing, paglinggo. Babalikan mo ngayon yun. Yeah. So, maganda po na kasali po kasi sa discipleship ay disiplina. So, dahil hindi ka nagigising, dahil hindi ka alagad ni Kristo. O baka nagigising ka. Hindi ko alam kasi sa amin, pag nag-alarm, maingay yung alam ko. Pag nag-alarm yung kanila, hindi ko alam kung nagising sila. Di ba pag nag-alarm, papatayin? Ay, ang tagal-tagal. Sabi ko, okay, yung nagpe-pray ng may alarm. Diba? So, ito yung pagtutuwid lang. Pagtutuwid lang. Sabi ko. Kaya ang hirap Kaya ang kalaban talaga natin, sarili natin. Yung gusto ng katawan natin. Sarap ka talaga matulog. No? Mag-alarm. Para saan na alarm? Wala ka namang disiplina. No? Disiplinahin mo sarili mo. This is an adjustment. So, it means God will not adjust, we will adjust. Hindi ka sanay magbasa ng Biblia. Hindi ka sanay magdasal. Hindi ka sanay umabot ng mga tao. But you adjust yourself. Ikaw ang mag-a-adjust ngayon, ikaw ang sumusunod. Inihahanay mo ang iyong sarili sa gusto ng Diyos.
Ang mga taong hindi mahilig sa adjustment, ito ang kanilang mga pahayag. Nawa po, wala tayo dito, ha? Ganito ang pahayag. Hindi lang ninyo ako naunawaan. Ayan. Kung alam nyo lang, wala kasi kayo sa kalagayan ko. Ikaw kaya? Yun yung mga statement nila. No? So maraming nag-i-emote pagdating sa pagsunod kay Lord. Emote na emote. Ano? Pero pag may sakit, no? Lapit na lapit hanggat mailalapit ang kanyang sarili sa Panginoon. Di ba? O, hindi lang naintindihan. So makikita po natin na may hardship ang disciple. Hindi siya madali. May hardship po talaga. Kaya, sabi nga, kaya easy life is a miserable life. Gusto mo lang maihay na buhay? Miserable ka naman. Yung mga taong madaling bagay ang gusto nila, ayaw nilang naghihirap para doon. Gusto lang madadali. Ito, madali. Ganito na lang, madali ito. Ayan, ayaw ng adjustment. No? Kaya kung ang taong yon o yung anak na maliit, di po ba? May mga anak tayong maliliit. Gusto po nila sila yung pinaglilingkuran, kahit hindi maliliit. Mga anak po ba kayo? Ang gusto nila, pinaglilingkuran for the rest of their life. Ano, sila pa rin ang pinaglilingkuran. Nawa po, kung may mga anak na ganito ay maging isang disipulo, no? Na wag naman ganun. Pero may limitasyon po para doon. Dadaan ka sa baby stage? Oo. Then, dadaan ka sa adolescent stage? Oo. At dadaan ka rin sa maturity stage. And that is an adjustment. Sa adjustment stage, diyan na po nadidevelop yung maturity disciple. Katulad ni Pablo. Ito ang sabi ni Pablo. Pilipos 4:11-13. Pilipos, Kapitulo 4, talatang 11-13. Tingnan po natin yung statement ni Pablo. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging sa anumang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, ang sabi dito, may katayuan siyang masagana, may katayuan ding hindi. Kapag tayo dumaranas ng di maganda, hindi po ibig sabihin nun, malayo ang Diyos. Hello? Ikaw yung malayo. No? Hindi malayo ang Diyos. Pinapakita po lamang dito ni Pablo na may adjustment sa buhay. No? Nakita niyo po ba yung mga binanggit ni Pablo? Diba? Natutunan ko ng ganito, natutunan ko managana, natutunan ko maghirap, natutunan ko magutom, natutunan ko mabusog. So, wag nating ipilit ang hindi para sa atin. Matutunan nating mag-adjust sa ating mga sarili. Yan yung beauty of discipleship. Si Pablo, no complain. Bakit? Because alam niyang mag-adjust sa buhay. Hindi siya nagko-complain. Yon ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi puro sarap, hindi rin puro madali. Dapat maranasan din natin ang hardship o yung difficulty ng buhay natin. Lagi po nating naririnig na bed of process. Si Pastor, paborito to, di ba? Yung bed of process. Gayon, sa discipleship, walang bed of process. Hello? May mga tinik kang daraanan. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan nasasaktan ka. Mararanasan mong binibless ka ng Panginoon, may time na walang-wala ka. Sino nakakaranas niyan? No, di ba? May nag-amen isa? Kasi po, sinasanay tayo sa maturity stage. Sinasanay tayo, even the Word of God, hindi mag-a-adjust sa atin. Hindi siya mag-a-adjust. Alam mong bawal,
Alam mong di tama, pero sinasabi natin, naunawaan naman ako ng Diyos. Yan. The Word of God ay hindi mag-a-adjust para sa'yo. Kung gusto natin maayos ang buhay o matagumpay na buhay, we need to adjust ourselves. And that is the price of discipleship or the beauty of discipleship. Halimbawa, kinapos ka ng pinansyal, umutang ka dito, binayaran mo ito, utang ka dito sa kabila, binayaran mo ito. Anong nangyari? Tapal sa utang ang ginagawa mo. Hindi ka pala, bakit ganun yung buhay mo? Hindi ka faithful tither. Hindi ka pala faithful giver. Hindi ka makakaahon dyan. Ano po? Bakit kaya? Kasi overspending ka pala. Hindi ka naging good steward maging sa finances. God will not adjust yung kahit sabihin natin, Lord, bless mo naman ako, Lord. Naunawaan mo naman sitwasyon ko. Tandaan po natin. We need to obey the Word of God and the principle of God. Kahit sabihin mong, bless mo naman ako. Diba? Faithful ka ba? O baka naranasan mo na binibless ka kahit di ka faithful tither. Kaya ayaw mo tuloy mag-tithes. Walang disipulo ng Diyos na hindi nagta-tithes. Hello? Kaya iba yung Kristiyano. Kristiyano pwede siyang mamili kung magta-tithes siya o hindi. Hello? So sorry po. The mandate of God para mayroon po tayong good life, a life na galing sa Lord, ibig sabihin, even sa finances natin, marunong tayong mag-adjust. Huwag puro pasarap. Hindi pa tayo magpasarap, nagpapasarap ka. Kaya ikaw yung nahihirapan. Sa totoo lang naman simple lang ang buhay na gusto ng Diyos. Ano? Pero pagkatapos mo sa simpleng buhay, kung kalooban ng Diyos, di ba makaranas ka ng mga bagay na gusto mo na hindi mo naranasan noon? Naparanas naman sa'yo ni Lord. Di ba? Dahil hindi ka giver, taker ka na. Tandaan nyo, pag ang ugali natin, laging gusto natin makatanggap, papunta ka na sa greediness. Kaya nga sa iglesyang ito, pinapractice yung generosity. Even in the small things. Nakakatuwa po yung mga bata. No? Wala namang trabaho yan. May binibigay sila sa kapartner nila. Ang tawag doon, practice. Pag nakasanayan mo na, hindi ka na pala tanong ngayon kung bakit tayo bigay ng bigay sa church. Kasi nakasanayan mo na magbigay. Hello? Hindi ko question mo, kalit na bagay, kinu-question mo pa, ba't nagbibigayan pa? Kalit na bagay. Pag doon questionable pa sa'yo, hindi ka disipulo. Hello? Hindi ka disipulo. Tanong ka ng tanong. Sabi nga, ikaw yung mag-a-adjust, hindi ang church ang mag-a-adjust sa'yo. Kaya nga ang Panginoon, ang primary framework niya ng discipleship ay deny yourself. Because if you deny yourself, pag hindi mo dineny yung self mo, magiging unfaithful ka sa Diyos. Na maglilingkod ka, pero hindi ka faithful sa Kanya. Tignan nyo ha, naglilingkod, pero hindi ka faithful sa Kanya. Pwede, no? Pwede na sa loob. Naglilingkod, pero hindi ka faithful sa Kanya. Ninanakawan mo siya. Dinadaya mo leader mo, dinadaya mo sa leader mo, o ikaw na leader, dinadaya mo yung member mo. Nagsasabi ka, tithes kayo, ikaw di pala nagta-tithes. Diba? So, may kwento pong ganun naalala ko lang, pastor na hindi nagta-tithes. No. Siya pala hindi nagta-tithes. Hindi ko lang alam kwento, pero tinulungan ng miyembro na mag-tithes si pastor. Kasi hindi nga yata parang hindi inaabot si pastor kaya hindi nakakapag-tithes. So, tinulungan nila. At mula nung tulungan nila si pastor, baliktad si pastor ang tinulungan.
binless si pastor, na matutunan niyang nagtatights na siya. So, di ba? Makakaahon tayo. Amen. So, because of your own business, yun ang ginagawa mo. Kaya mangyari ngayon, inaalis sa atin ang number 1 na kalaban natin, yung ating sarili. Ibig sabihin, kapag dininay mo yung self mo, you trust God. Diba? Pag deny mo na yung sarili mo, ayaw mo na sa sarili mo, ang pagtitiwalaan mo, Diyos. Tama po ba? Yan, kanina binabanggit ni Janet, babalikan ko si Janet. Ayoko po ng ganito, gusto ko na po sumunod sa'yo, tandaan mo. Yung Espiritu ng Diyos mangungusap sa'yo. Hanggang saan yung pinapasakop mo sa Lord na gusto mo siya? Hanggang saan? May boundaries ka pagdating sa Lord. Di ba? Kailangan deny yourself. Siya yung mag-drive ng buhay natin. Pero hindi nakakatakot na sabihin ng gano'n, Lord, ayoko na ng ganito, gusto ko ganito na, gusto ko makasunod sa iyo. Pero dapat, yung sarili mo kasi ang kalaban mo. So, makasunod tayo. Kaya mapapansin ninyo nang siya ay mag-drive ng buhay mo, hindi na tayo yung kakapa-kapa sa dilim, napaka-smooth na ng buhay natin, no? Hindi na tayo nangungutang, nagpapautang na tayo. Sarap po ba yun? No? Pag smooth na yung buhay, tapos ang driver ng buhay mo, si Jesus, di ba? Ganun na yung buhay mo ka-smooth. Di ba? Kasi nga, inobey mo yung prinsipyo ng Diyos. Habang sumusunod tayo sa Diyos, hindi tayo ang habang sumusunod tayo sa prinsipyo ng Diyos, tayo ang nakikinabang. Kaya marami may struggle. Bakit? Marami ang nakikipag-tug of war sa Lord. Pinaglalaban yung sarili kahit wala na sa salita ng Diyos. Nakikipaghatakan sa Lord. Lord, itong gusto ko. Ito nga gusto ko, anak. Itong gusto ko. Ayan, nakipag-tug of war sa Panginoon. Kahit wala na saan, hindi na naka-align sa kalooban ng Diyos. Nawa po, na kaya tayo nagkakaroon ng damage. Hindi naman talaga damage. Hindi na-damage ang Diyos. Hindi na-damage ang church. Sarili natin ang na-damage. Dahil sa pakikipag-tug of war natin sa Lord. Na ito yung gusto mo, pero ito yung gusto ng Lord. Pinipilit mo yung, ito ay kalooban din ng Diyos kasi maganda, pero hindi pala. So, if you adjust in any sitwasyon, halimbawa, ayaw mong maranasang maghirap ka, siyempre, ang gagawin ng iba, magnanakaw. Ayaw maghirap no? Magnakaw, gusto nila may-hay na buhay. No? Sabi doon, malimit, gumagawa nito, ayaw mahirapan. Gusto nila yung madadaling buhay. Di ba ngayon, palasak din, di ba? Walang kahirap-hirap, magkakaroon ka ng pera. Tumaya ka lang ng ganito, patatamain ka ng ganitong kalaki. Ikaw naman, naniwala ka. Di ba? Pinatama ka naman. Hindi ko naman minamaliit yung mga tumama na. Meron, di ba? May tumama na ba dito? O, di ba? Pero anong nangyari pagkatama mo? Tumama din ulo mo. Nagising ka. Mali pala yung ginawa ko. Totoo po, nakalagay po sa Biblia yon, hindi ko lang matandaan. Lahat ng galing sa madaling paraan na pera, parang, mabilis mawala katulad ng pagdagit ng agila. Hindi ko lang po matandaan. So, ayaw nila ng hardship, ayaw nila ng hard work, kaya doon lumalabas yung greediness ng tao. Makaapak na siya ng kapwa niya. Ang mahalaga, meron siyang tinatawag na self-gratification. No? Ito yung kay Emboy. Meron na kayong self-gratification. Makuha niya yung gusto niya, maging masaya siya, and that is maladjustment. Ang tawag doon. Ayaw niya siya ang nag-a-adjust. Ayaw niya. Meron ba kayong ganong ugali? Alam niyo, isa sa natutunan ko kay pastor, pag nakikipagtagpo, ay maaga siya. Mahuli na yung kasama niya, wag lang siya. May adjustment na ginagawa. So tayo din, dapat may adjustment sa buhay. Pag hindi pa panahon, wag niyong ipilit. And that is the beauty of discipleship. Tinitiyak ni Lord yung mga sumusunod sa Kanya. Hindi mga substandard. Hindi mga mahina ang loob. Hindi matitisurin. Nabanggit yan ni Pastor kanina. Hindi matatampuhin.
Pag ganyan ka pa, hindi ka disipulo. Hello? Nagigising po ba tayo? Hindi ka disipulo. Ano yung disipulo? Follower of Christ. Yan. Yung Kristiyano, follower of Christ. Kung ginagawa mo, sige, pwede. Alam yung Kristiyano, yan po ay nabanggit, yan ay tawag ng tao sa mga alagad. Hindi ko alam kung saan. Acts. Nasa Acts po yun. Ang sabi, ang mga alagad ay tinawag ding mga Kristiyano. Diba? Pero anong unang tawag? Alagad. Yun ay tinawag ng mga tao na Kristiyano. At 3 beses lang yan tinawag o nasulat sa Biblia ang salitang Kristiyano. Mas marami po ang salitang alagad, 281 plus ang salitang disipulo. Kaya inaano ko lang kayo na iyon ay tinawag doon pa lang. Pero ang unang tawag, alagad. Hindi po Kristiyano. Hindi lang po nabigyan ng pansin. So hindi na tayo dun sa yung pabiling victim din. Sila yung nadihado. Sila yung biktima. Siya yung mali. Hindi. Hindi ako ang mali. Siya. Diba? Piling victim. Kundi solid ka na ngayon ng follower of Christ. Pag sinabing solid, hindi na ikaw. Siya na ang nasusunod. Yun ang solid. Yun ang alagad. No? Pag ikay makatwiran pa, hindi ka alagad. Sorry ha. Pero pag ikaw ang dami-dami mong katwiran, hindi ka alagad. Kaya nga pinapawasak natin ang Corinto, di ba? 10. Chapter 10. Chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. Yung pinawasak natin yung mga maling pangangatwiran. No? Kasi may katwiran tayong atin. Pero maganda rin. Maganda rin sa tingin mo, no? Pero hindi yan katwiran ng Diyos. So, kailangan natin ng mag-adjust. Yung disciple ng ating Panginoon, sa disciple, you need to adjust yourselves. Hindi ko kaya ang sinasabi ng Word of God. Hindi ko kaya. But I need to adjust by the power of the Holy Spirit. Ito kasi yung damdamin ko, pero I need to adjust. Ayaw mo magpatawad, pero ang gusto ng Diyos, magpatawad ka. Diba? Ayaw natin. Mahalin mo ang kaaway, ayaw mo nun. Diba? Pero kayo mag-a-adjust ka kasi yun ang sabi ng Panginoon na mahalin ang kaaway. And that is the beauty of discipleship. Maunawaan po natin napakahalaga ng salitang adjustment sa mga disipulo ng Diyos. Makapasa tayo sa standard ng Panginoon. Tayo ang nag-a-adjust. Sabi mo, nag-a-adjust. Mag-a-adjust. Yeah, mag-a-adjust tayo. Sabi niya, kung nais mong sumunod sa akin, yung salita po yung nais mong sumunod sa akin, palalim yun, hindi pababaw. Nais mo ba sumunod sa akin? Hindi yun sasabihin mo simpleng pagsunod. Palalim yun. Ang buhay Kristiyano hindi pababaw, dapat palalim ka. Itakwil ang inyong sarili, pasanin ang inyong krus, sumunod sa akin. That is an adjustment. Kaya nga may persecution sa buhay mo, but still, nagpapatuloy ka. You remain strong, matured, dahil iniyakap mo ang pagdi-disciple. Nag-a-adjust ka sa salita ng Diyos, nag-a-adjust ka sa church. Ito ang nais ng church, nag-a-adjust ka. Kasi ang church inilagay, ang church second family. Pamilya natin ang church. Andiyan ang mga leaders, andiyan ang pastor. Kaya nga meron pang kanta na, ate, kuya, di ba? Tayo magkakapatid dito. Ikaw yung mahilig sa bagay na gusto mo, pero nag-a-adjust ka sa salita ng Diyos. Ayaw to ng Diyos, so ayaw ko na rin. So sa lahat ng bahagi ng buhay natin, nakikiayon tayo sa gusto ng Panginoon, hindi ka umaayon sa gusto ng mundo. Marami ang napapahamak sa gusto ng mundo dahil tayo ay nag-a-adjust. Dahil hindi tayo nag-a-adjust sa kanyang mga salita. Ang disciple na mayroong spirit of adjustment. Gusto niyo po ba yon? Katulad ni Pablo. Alam natin at marami sa atin hinahangaan si Pablo sa bahagi ng paglilingkod. Si Pablo may spirit of adjustment. No? Dapat ganun din tayo. Na meron tayong spirit of adjustment.
Sabi nga, magagawa lang natin yon dahil yung Holy Spirit yung gagawa yon sa atin. So, hindi natin kaya yon pero kaya ng Panginoon. Kaya nga sa uli, binanggit doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya, immature ang tao pag hindi marunong mag-adjust. Ulitin ko, immature ang taong di marunong mag-adjust. No? Si Pablo po, kahit po siya ay nasa bilangguan, kilala niyo po ba si Pablo? Ito po yung nakulong. Na kahit siya ay nakakulong, hindi nagapos ang salita ng Diyos. Hello. Alam niyo po, kahit wala po kami sa malabanan, hindi po naaantala ang gawain sa malabanan. Kahit kaming tatlo ay wala. Pero mayroon po kaming iniwan para mga paraan para magpatuloy ang gawain ng Panginoon. So, ganun din tayo. Si Pablo, nakakulong pero hindi nagapos ang salita ng Diyos. Nagpapatuloy. Dahil bakit? Niyakap niya ang adjustment. Natutunan niya mag-adjust sa lahat ng bagay. Yun ang kagandahan ng discipleship. Even yung mga kabataan, dapat nag-a-adjust tayo. No? Dapat kakaiba tayo. You are, sabi nga, distinct na kabataan ka. Naiiba ka. Yung kanina napakinggan ko lang si Edrali. Nag-share siya sa kanyang mga kaibigan. Diba? Maganda po yun. Hindi yung kaibigan mo pero hindi ka nag-share. Hindi yung kaibigan, ulitin ko ha. Kaibigan lang yung tawag doon. Pag tunay mong kaibigan, di mo palalagpasin ang pagkakataong ma-share mo ang salita ng Diyos. Distinct ka, iba ka. No? Si Sister Mirna, gusto niya lagi may ma-share ng salita ng Diyos. Pag gusto ng heart mo, gagawa po ang Diyos. Okay po, yan po. Ang una, step out on your comfort zone at willing to adjust ang ikalawa. So, doon po tayo sa pangatlo. Pangatlong puntos, you accept correction. You accept correction. Sabi, a wise person accept correction. Ang taong matalino, madali niyang tanggapin ang pagtutuwid sa kanya. Ulitin ko, ang taong matalino, madali niyang tanggapin ang pagtutuwid sa kanya. Sabi ng Kawikaan 15:31-32. Kawikaan 15:31-32. Okay. Kung ma-flash ni Bunso. Sabi sa Kawikaan 15:31-32, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalaala ay nagdaragdag ng kaalaman. Sobrang linaw na. Ano? Yung nakikinig sa pangaral, ito po ay tinatawag na correction. Ang taong broad-minded, ang tawag sa Tagalog. Ayan, ang taong malawak ang pangunawa, nakikinig lagi yan sa paalala. Minsan nasabihan ako ng mga anak ko, napwentuhan kami patungkol sa isang bagay. Ayun. Sabi, mali pala ako. Oo, mali kayo, kaya dapat dapat ibayin yung sagot ninyo. Ay siya, salamat, mali pala ako. Minsan mahirap tayong tumanggap ng mali, lalo na pag alam mo ang linaw sa katwiran mo na may katwiran ka, ang hirap talaga. Pero salamat, merong mga anak na ganon. Nagtutuwid. May mga kapatid na nagtutuwid din. Salamat sa kanila. So, dapat broad-minded, nakikinig sa paalala. Yung nakikinig sa pangaral, ito po ay yung correction. Taong broad-minded, nakikinig lagi sa paalala, ikaw may unawa at mabuting pasya. Sa talata 32, contrast po ito. Tingnan mo po yung sarili mo ngayon. Pag nag-undergo ka ng discipleship, may malaki pong pagbabago. Pag nag-undergo ka ng discipleship, ikaw na po mismo makakasaksi. May malaking pagbabago. So, si Mape isa na. Marami pa po doon sa grupo. Kaya lang, limitado ang testimony. So, na marami nang nabago sa kanila. No, sa amin po, hindi lang sa kanila, kundi sa akin din.
Kasi pag meron po tayong dinidisciple na tao, mga leader, ano ko lang sa inyo, pag meron tayong dinidisciple, ikaw din natututo sa buhay ng dinidisciple mo. At yun po yung pinakamaganda. At yun po ang hindi ko kalilimutan talaga nang ipasok ako na bilang kapalit ni Sister Babette sa Malabanan. Talaga pong natuwa ako. No? Ang tingin nila sa akin, nung ako yung pumalit, patay na. Yun ang una nilang expression. No? Patay na. Si Sister Alma lang leader natin. Diba? Parang, ganun na ba ako? Diba? Sa akin parang hindi maganda. Ang dating na pagpalit ko kay Sister Babette, ibig sabihin, mabait Sister Babette. Bakit pagdating sa akin may salitang patay na? Kailangan na nating magsipag. Kailangan na nating magsipag. No? Sabi nung punang pasok ko doon, bagamat pangit yung unang dating, pero ang laki ng tulong ng Malabanan sa akin. Sa totoo lang, sobrang laki ng tulong ng Malabanan sa akin. Hindi po ako yung nakatulong. Sila yung nakatulong sa akin pabalik. Bakit? Kasi nga, nung pumasok ako sa kanila, sila yung masipag. Hindi ko na ma-expectation na ilagay lahat yung mga gawain yun. Sila po yung naglagay nun. Diba? Sana sa Ama meron tayong ganito, yung sa yung sa FB, yung nagkikita tayo sa FB, yun. Tawag doon. Basta, video, yun, video. Tayo, sige. Siyempre, pag leader ka, mabait ka na. Pag leader ka, tsipag-tsipagang ka. Sige, di ba yun? Tapos sa Ama, ganito, ang dami nilang dapat. At dahil sa dapat na yun, at maganda naman, siyempre, sumunod ako. Kasi hindi na ako mahihirapan. Kasi sila na yung may kagustuhan, mahirapan pa ba ako? Hindi na, gusto nila di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo pag may Martes sila, nandito sila, pag Merkules, magkikita pa rin kami, di ba? Magpapahinga lang isang araw, Biyernes, magkikita uli kami. Yun naman sa video. Kaya sa totoo lang, ako po yung na-encourage sa buhay nila. Ewan ko lang kung na-encourage sila sa buhay ko. Pero ako po talaga yung na-encourage sa sipag nila. No? Kaya salamat sa Panginoon sa buhay nila. At natutuwa po ako na ako ay napapunta doon sa Malabanan. Kalakasan ko sila. So, tingnan po natin yung sarili natin ngayon pag nag-undergo ka ng discipleship. Ang laki pong tulong. Ako po, ang dami ko pang natututunan sa kanila. At mismo sa discipleship namin, may kapahayagang nagaganap. Totoo po, meron pong kapahayagan. Hindi lang yung bastang napanturo na meron ako. Dahil sa isa't isa na nagsasalita, may kapahayagang nagaganap. Kaya mag-undergo po tayo. Alisin din po natin sa sarili natin na alam ko na yan. Di ko na yan kailangan. Sabi ko nga, pinatotoo din ni Sister Lily nung first time niya mag-undergo ng discipleship. Ang sabi niya, sa tumatak sa isip niya, kung meron man tayong gawain para sa Panginoon, wag natin babawasan yun. Ang bawasan natin yung ating gawain para makatupad tayo sa gusto ng Panginoon. Hello? Wag yung ang babawasan mo, yung gawain mo. Hoy, wala muna tayong kasi may gagawin ako. Diba? Wala na tayong ganun. Meron na naman tayong ganun Diba? Hindi po. Hanggat nga maaari, magdagdag kayo. Mabigat din po, diba? Sa akin mabigat po. Kasi po ako ay ngayon ay nasa internship. Diba? So, meron akong Biyernes, meron din akong Huwebes. Diba? O Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Sabado, meron na din ako. Diba? Lunes, may bago na ulit ako. So, natutuwa po ako. Minsan tayo na yung nagbubukas na yung tao ng daan, tayo pa yung ayaw. So, may nag-chat po sa akin kagabi. Sabi niya, Sister Alma, gusto kong matuto pa sa salita ng Diyos. Maaari po bang turuan niyo ako? Diba? Diba? O naman, tatanggi ka ba? Hindi. Babawasan mo? Wag na, tama na yun, na-attend ka ng linggo. Diba? Hindi, nagpapaturo, diba? Grab the opportunity. So,
So napunta lang tayo doon kasi tayo, bawas tayo ng bawas nung para sa Lord, yung sa atin hindi binabawasan. Sa totoo lang, magbilang kayo ng oras nyo. Ang oras ninyo mas marami pa kaysa sa gawain ng Panginoon. Yung pag-upo nyo dyan, di ba, akala nyo haba-haba na, hindi. Mahaba pa rin yung sa inyo pag uwi nyo. Bilangin nyo, ilang oras kayo dito? No, 8 to 4. Bilangin nyo. Di ba? So may malaki pong dulot ang disciple. Ang isang disciple, nag-a-accept ng correction. Kaya lahat ng disciple na nagpaayos sa inyong leader, kayo po mismo ay nagiging patotoo. Pag nagpaayos kayo, magiging patotoo kayo. Ang isang disciple, kaya may standard, ni-embrace mo yung correction. Ina-accept mo yung correction. Sa mga tatay na nanay, nandito. Ayan, nanay, tatay, nandito. Ano? Ang talata pong sinasabing, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Pero sabi naman sa tatay at nanay, huwag nyo namang ibuyo, mga magulang, ang inyong anak sa galit. Ba't ko po ito nabanggit? Minsan po, pag parents, na-abuse na natin yung, dahil parents, na-abuse na natin yung ating authority na wala naman sa hulog para sa mga anak ang pagtutuwid. O ang magulang naman, pag nagtuwid ang anak, ay sasabihin, huwag ka magsalita. Diba? O kaya yung authority mo ay naaapakan, ayaw mo. Alam niyo po, sa ganitong sitwasyon, magulang mga anak, kailangan nandoon ang galangan. Kaya ang mga magulang na hindi nag-undergo at anak na hindi nag-undergo ng discipleship, no, na yung kanilang boundaries nawawala. Ngayon yung authority lumulutang. Ako yung may karapatan, ikaw ganyan lang. Hindi. Bawat isa may karapatan. Maging anak ka man, magulang, may karapatan kang magtuwid sa iyong mga anak, ang anak magtuwid sa magulang. Nung araw, hindi ba, hindi pwede yun. No? Nasasabat ka, agad. Pero tayo, as may respeto naman ng mga anak natin sa magulang, tunay nga, na habang nagsasalita ang magulang, hayaan natin magsalita. Katapos ay hayaan naman natin magsalita ang ating mga anak. Marami din tayo natututunan sa mga anak, tama po ba? Sino po ba natututo sa mga anak? Ako po ay natututo sa aking mga anak. Sa totoo lang. Ano? Ang laking tulong nila sa akin, lalo na sa bahagi ng aking paglilingkod. Ano? Marami silang advice, marami silang binibitawang salita para ako i-correct, maging sa pag-preach, ang dami din, grabe nga. Pero okay lang yan. Ano? Okay lang yan. Ang mahalaga ay tumatanggap tayo ng mga ganoong pagkukorek. So, sabi nga kasi yung iba ay magpakorek kasi being sobrang entitled. Diba? Ay magpakorek, bakit? Sino ka ba? Diba? Entitled kaya ay magpakorek, diba? Kaya, kumbaga ang nangyayari tayo, nagpapamentor, that is why lahat tayo, we need mentors. Lahat tayo. Ang mentor, sila yung nagtutuwid, nagko-correct ng buhay natin. Sila yung naghahatid sa atin sa tamang landas. Even though your parents, nakikita mo din na may mali ka at dapat ayusin ang buhay mo. Our family must have control ng Holy Spirit. Hindi pwedeng ang nagko-control ay yung authority mo as parents or as children. Yan. Natutunan na lahat na i-accept ang correction. You know how to say sorry. Maroon po ba tayo mag-say ng sorry? Maroon tayo mag-say ng thank you. Dapat alam natin yung mga bahaging yun. Minsan kasi nalilimutan natin yung sorry. Kasi lalo na pag hindi mo talaga, ang tawag dito, ginawa o kasalanan, no? Dapat ang mga disciple correctable. Handang mag-correct, magpa-correct sa pastor, handang magpa-correct sa leader, handa ka magpa-correct sa mentor, dahil ang pastor, kinokorek din niya ng nagpapastor sa kanya. Naniwala po ba kayo? Si pastor ay mayroong ding nagko-correct sa kanya na pastor. Kaya nga po siya ngayon ay nasa Maine na. At kaya din mayroong tinatawag na meeting ng mga pastor. Doon po nangyayari ang ilang mga koreksyon para mapabuti ang mga pastor. Ayan. Ang buhay natin, sabi, lahat ng buhay natin na tinatawag na blind spot. May butas ang buhay natin. Kaya nga sinabing walang perpekto.
Nagtutuwid tayo sa bawat isa. Tuwiran tayo. Mahal mo ba ako? Mahal ko kayo? Nagtutuwiran tayo. No? Hindi pwedeng, hayaan na siya kung ilang gusto niya eh. No? Meron salitang, bahala siya sa buhay niya. So, alisin po natin as leader yung bahala siya sa buhay niya. Sabi nga, ga-accept tayo ng correction, mapapabuti tayo. Ano po? Tingnan ninyo yung mga taong ayaw ng correction, napapahamak, nasisira ang buhay nila. Ayaw ng correction. Ayaw nilang sinasabihan sila, hindi natin alam, patungo na sila sa kapahamakan. Kaya magpasalamat tayo sa discipleship because the discipleship, umaayos tayo. Kaya pag ayos ang buhay mo, kaya mo ding ayusin ang buhay, pamilya mo. Pag ayos ang buhay mo, kaya mong mag-ayos ng buhay ng iba. Hello? Tama po ba? So kapag magsasaway kayo, wag mong ituturing na pakailamero yung sumasaway sa'yo o pakialamera yung sumasaway sa'yo. Yan ang mga taong nagmamahal sa'yo. Ang mga barkada mo, hindi yan totoong nagmamahal sa'yo kung papalayo naman ang ginagawang pag-akay sa'yo. No. Kaya tayo may mga heaven community. Alam niyo ba yung heaven community? Nasaan yon? Nasa Bible study. Nasa cell group natin. Nasa discipleship natin yung heaven community. Kasi ang pinag-uusapan doon, salita ng Diyos, hindi buhay ng may buhay. So nalalaman natin nakapasa tayo sa standard ng discipleship kung ikaw ay taong marunong magpakorek at available ka palagi. Wow, available ka palagi. Hindi ikaw yung taong yung kunyari, mayroong kang tindahan. No? Yung ang mag-a-adjust sa'yo, yung leader mo, kung anong oras ka pwede. Hello? Sige, anong oras ka pwede? Sasara mo tindahan mo, hindi. Dapat ikaw yung mag-adjust sa leader mo dahil ito ang sinabi ng leader mo, itong oras natin, 2:00. Diba? Maliban nila kung may mga urgent na nangyayari. Pero ikaw yung mag-a-adjust dapat. Ano? Ikaw yung correctable, willing to adjust, at step out on your comfort zone. Yon ang isang matibay, hindi malabnaw na church, hindi din malabnaw na Kristiyano. Kaya sikapin po natin yakapin ang discipleship. So, ginaganap po ito ng 3:00 ng hapon tuwing Martes. Ano po? Yan po ang discipleship. Meron din pong Sabado. Kung gusto nyo Sabado kay Pastor ay pagtapos ng practice. Ayan po. Kasi hindi regular. Tapos ng practice. Sa akin po ay regular 3:00 ng Martes. So, conclusion, discipleship is not just a written manual to study, but a way of life to believe and pass on to the next generation. Yun po ang discipleship. Ano? Hindi lang to isang manual na pinag-aaralan natin. Ito din yung way of life to live, na mamuhay ng tama at ipasa natin sa darating na henerasyon. Sa iba naman, ang pagiging disipulo, hindi lamang, sabi nga ay, ang dami mong inaral, ang dami mong nasulat, pero wala ding nakita. Tandaan nyo kayo yung malaking titik ng Biblia na binabasa ng mga tao sa paligid. Nakikita sa buhay mo, sa galaw mo, sa salita mo, sa everyday living mo, you are a model disciple. Sa lahat ng area ng life mo, nakikita yan sa buhay mo. And that is the beauty of discipleship. Awa po yung tatlong iyon ay maghatid sa atin na tayo ay kakitaan ng isang maging magandang disipulo. Alisin na rin po natin, pwede ba, ang pangangatwiran o yung salitang excuse. Sa isang discipleship, no excuses is valid. No? Hello? Medyo mabigat yon, pero tulungan tayo ng Diyos. Mga dahilan pa tayo, ano? Kahit na yan ay magandang dahilan
pero hindi po dapat. So, sana mahatid yan sa iglesyang ito, yung sermon na yon, no? Excuses. No, hinatid yan ni Ezekiel sa Malabanan. Kaya kung ano man yung pangailangan ng iglesia ng leader, yun po yung maganap. No, yun po yung maganap. Alamin natin sila kung ano yung pangangailangan nila. Tayo po lahat ay tumayo. Yes, oh God. Hallelujah. Kanina po sana kakanta tayo, nalimutan na lang po namin. Pero itong kakantay natin ay isang pusong basag. Kung nakita nyo dun sa inyong booklet, wala po kayo nakalagay dun na personal request. Ngayon makikipag one-on-one tayo sa Diyos. Hanap ka ng pinakamainam mong pwesto. Pwedeng maglayo-layo, pwede. Pwede kang humanap kung saan mo gustong tumayo na makakatipan mo ang